Okay, here we are again. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At palagi kong sinasabi sa mga baguhan sa ating YouTube channel na huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas para kunin na aking serbisyo kung may pagagawa kayo, sapagkat ako ay 20 years nang nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang Firearms Instructor Gunsmith. Ayan, at bago ako magpasalamat at bumati sa inyong lahat, ay gusto ko munang basahin ang katanungan ni Eric Cesardatore. Eric Cesardatore. Hindi ko masyadong mabasa, dugtong-dugtong kasi. Ang sabi niya, Sir, tanong ko lang po, okay lang po ba na matigas ikasa ang slide ng 1911 Colt? Paano po ba palambutin? Salamat po. Yan ang mga gusto kong tanong kompleto. May model at saka may brand. Okay, so meron tayo dito isang Colt. Ayan. Testingin muna natin. Check natin walang bala. Ayan, wala nang magazine. Okay, bago natin sagutin yan, ay gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat. Lalo tigit sa mga OFW. Anumang oras dyan. Ingat po tayo. Ingat natin ang ating mga sarili. At salamat po sa lahat ng mga nanonood ng aking YouTube channel. Tayo po ay 33,000. Malapit ng madagdagan ng 500 plus. Ay maraming salamat. Lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads. Tayo po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante tinutulungan. At maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat ang kinikita natin sa YouTube ay para sa ating mga estudyante na anak ng mga single parent. Okay, at maraming salamat. Shout out kay Alfredo Isidro at sa nagpakilalang Ordosipay ng Las Piñas. Walang sawa ko kayong pasasalamatan dahil kayo ay nagpadala sa ating YouTube channel para sa ating mga beneficiaries. Ayan po ang number at yan ang ating tresurera, ang aking anak. Ngayon din kay Arnel Salvador, Architect Arnel Salvador, na personal na nag-abot sa akin ng tulong dahil naging kaibigan ko siya dito sa Kuwait. Ganon din kay Boy Umay. Natanggap ko na yung padala mo. Si Boy Umay ay si Jubel Platoon. Yan, maraming salamat sa pangako mo. Isa kang tunay na na ka-trigger dahil tinupad mo yung pangako mo at natanggap ko na yung isang ayon sa aking anak ay pumasok na sa GCash yung tulong. At sana doon sa mga natutulungan natin na ma-solve yung kanila mga problema, sana tumulong din kayo sa ating mga beneficiaries kagaya ni Jubel Platoon. Ayan, kay Boy Umay. At doon pa sa magpapadala, maraming salamat sa inyo. At walang sawa ko kayong pasasalamatan every vlog. Ayan, at doon sa katanungan naman sa atin kung paano palambutin ang pagkasa. Tanong ko lang, okay lang po ba na matigas ikasa? Okay, matigas ikasa daw. Ang tigas po ng pagkasa ay dalawang pinagmumulan. Unang-una yung ating recoil spring at yung ating mainspring. Okay? So, paano mangyayari yan? Ang mainspring po ay 16 pounds ang standard. At makakabili tayo ng 14, 12, yan. 14, 12, 16 yan. Isang kit yan. So, pagka gusto ninyong palambutin, pwede kayong maglagay ng 14 pounds. Pero, naapektuhan din itong mainspring dahil pagka matigas ito, ay siyempre, yan ay mag-open yan pag binabangga kasi ng slide yan eh. Slide ang nagpapabukas dyan eh. Ayan o, slide yan. So, ang ginagawa nung iba, nagpapalit ng mainspring. Yung mainspring niya nandito. Pinapalitin nila ng 19 pounds. Dahil ang standard nito ay 23 pounds, nagpapalit sila. Yan ang isang pagpapalambot niyan. Hanggang 19 pounds, 17 hanggang 17 at meron pang 16 hanggang 15. Ang kahirapan nun, pag ang ginamit mo namang
primer ay, may videos ako niyan, yung hard primer at soft primer. Kinakailangan pag nagpalambot naman kayo ng mainspring, kinakailangan soft primer ang iyong gagamitin na primer kung kayo nagre-reload o kayo nagpapa-reload. Dahil may nagtanong sa akin, Sir, bakit po pag reload pumuputok? Tapos pagka full metal jacket na original hindi pumuputok kasi yung full metal jacket po ay hard primer ang nakalagay. Tapos yung reload naman, yung lumang bala ay soft primer. So kaya dalawang klase ang primer niyan, kaya magkakaproblema kayo. Pagka sinabi, Sir, nagpalit ako ng 16 pounds na mainspring hindi pumuputok, ay gumamit ka ng soft primer kung hindi pumuputok yan. So ganun yan. At minsan din, kaya matigas ikasayan, minsan itong na to, yung strand ng hammer, hindi nakasintro dun sa sa follower ng spring. Mo yan, malalaman mo yan na hindi yan nakasintro kasi may parang may parang lusong. Yung niyan, yung tinatamaan nito. Ipapakita ko yan minsan pag ako yung nagbaklas. Pero pinakita ko na yan. Hindi lang ninyo napapanood. Kaya ang ko sa inyo, panoorin ninyo yung mga videos ko para malinawan ninyo lahat. Kasi hindi ninyo makukuha yung tanong ninyo kung hindi ninyo papanoorin lahat yung mga videos ko. Panoorin po ninyo lahat yan at doon ninyo makikita. Hindi ninyo malalaman yan sa isang tanong lang. Yung niyan, pagka hindi nakatama yung pinakang strand ng hammer doon sa gitna, matigas yan, matigas ikasa. Kasi nga wala sa sintro, may parang butas yun parang lusong, doon nakasintro yun. Ngayon, malalaman ninyo na hindi nakasintro yan, pag tinanggal ninyo itong pinato at umangat ito ng malaki, umangat yan ng malaki, lalo kung tinanggal ninyo yung slide, tapos nakahammer down yan, at tinanggal ninyo itong itong mainspring housing ay umatras ng malaki, bumaba, yan ay hindi nakasintro. Kaya matigas ito. So maliwanag. So ayan ang mga palatandaan yan. Tsikin ninyo ito, tanggalin ninyo itong pinato. Tanggalin ninyo. Mas maganda kung pati slide tanggalin ninyo. Para yung hammer niya ay nakalapat na ganun. Kumbaga nakarest. Walang binabangga na ganyan. Hindi siya naka-half-cock, nakarest siya. Pag nakarest kasi yan, umaangat din yung niyan dito, yung strand, yung nagtutulak sa mainspring. So pagka tinanggal ninyo ito at ito ay bumaba ng malaki, ayan, yan ay hindi nakasintro. Kaya matigas ito. Siyempre, pag ito yung matigas, ay mahirap din ikasayan. Kaya mapapansin ninyo, kung kayo nahirapang ikasa, ay ikak muna ninyong ganyan para madaling ikasayan. Madali yan. Pero pag yan ay naka-hammer down, mahirap yan. Mahirap ikasayan, Ayan, ang hirap patakin. So, ganyan ang niyan. So, yan ay sa mainspring at tune up ninyo yung mainspring at saka recoil spring. Kaya maraming nagrereklamo, hindi sabi niya ang 1911 hindi maganda, bla bla bla. Batangalin, mahirap ganun etc. Unang-una, maraming naglabasan na fake. Pangalawa, hindi marunong mag-tune up kung ano-ano ang nilalagay. Parang gitara yan. Pagka yan hindi nakatuno, ay anong tunog niyan? Wala. Kahit pa anong gawin, kahit pa ang ganda ninyong kumanta, kung wala naman sa tuno yung gitara, wala, hindi kayo gaganahan. Kaya ganun yan. Ang 1911 po ay iconic gun, the most respected handgun in the world. Yan ay isang ayon niya sa aking research. The most respected gun. At ito, anong ito ay
tinest fire noong 1910. 6,000 na bala, 6,000 o 10,000 na bala, not even one single malfunction ay nangyari. Kaya ito ay pinagamit sa mga military ng US. Yan ay sang-ayon sa aking research. Awan ko lang kung ano yung research ninyo. Basta sang-ayon yan sa aking research, the most respected handgun. Ang nangyayari lang, nawawala sa tono dahil nga maraming magaling magkulikot. Yan, kung ano-anong inaano. Pinapalitan ng mga sari-saring spring, naglalabasan ng mga piniki ng piniki, naglabasan ang mga paltik. Kaya nasira sa Pilipinas ang 1911. Yan ang katotohanan. Kaya pinipintasan na ng iba. Pero kung akong tatanungin ninyo, the best pa rin ito para sa akin. Die hard ako sa 1911. At kung kasi 1911 yung una kong original na baril. Nagumpisa rin ako sa mga palti kasi. Ayan. At papalaala ko lamang doon sa mga nagpapaturo sa akin sa Messenger. Hindi ko po kayo sasagutin sa Messenger dahil nag-create na ako ng online class para doon tayo magturuan grupo. Ngayon, gusto pa ninyong turuan ko kayo ng one-on-one, kalabisan na po yun para sa akin. Libre na nga yung pagtuturo ko sa online class. Hinihiling ko lang sa inyo kung kayo sa online class, mag-donate naman kayo, yung mga member ko sa online class, para naman ganahan ako magturo sa inyo. Mag-donate naman kayo doon sa ating GCash number. Ayan, kaya nga tayo doon sa ating mga beneficiaries para makatulong din naman tayo dahil natutulungan naman kayo ng YouTube channel ko. Yun lamang ang kahilingan ko sa inyo. At wag na ninyong gusto pa ninyo one-on-one pa tayo sa Messenger, personal message pa. Hindi ko nagagawin yan. Sobra na yan. Itong ginagawa ko sa YouTube na ito ay hindi na ito para sa akin, para na ito doon sa ating mga beneficiaries at para na sa inyo na gustong matuto. At ako'y nagpapasalamat doon pa lang sa inyong magagandang comment. Ako'y tumataba na ang puso. Okay, at maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik ng ating YouTube channel. Dahil yun nga, bagaman kulang na kulang pa yung kinikita natin dito para sa ating mga beneficiaries, natutuwa naman din ako at ako'y kinagagala ko na magaganda naman yung inyong mga comment. At kung kayo makatulong pa sa ating mga beneficiaries, lalo akong sisipagan. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Magtanong lang kayo at sasagutin ko yan ng walang kaumay-umay. Hanggang sa muli nating videos, God bless us all. Thank you very much.